My God, I hate drugs. Samantala, inihahanda na rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kasong ihahain laban sa New People's Army o NPA kaugnay ng pagpatay sa 6 na sundalo sa magkakahiwalay na operasyon at iba pang paglabag sa batas. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang pagpatay ng New People's Army sa 6 na sundalo sa magkakahiwalay na lugar simula noong Enero 29, 2017. 2 sundalo umano ang pinatay ng NPA sa Northern Luzon, 1 opisyal sa Davao at 3 sa Bukidnon. Ang aming pong ginalulungkot dito ay yung karumal-dumal na paggamit ng excessive force. Ito pong mga tauhan na to ay nagtamo ng, ang isa pong sundalo ay nagtamo ng 27 tama ng bala. Ang isa ay 24. Ang isa naman ay, kung hindi ako nagkakamali, 26 na bala. At karamihan po ng bala na na-recover ay nasa paligid lang ng katawan nila. Ayon kay General Padilla, may 2 pang sundalo ang bihag ng NPA ang kanilang biniberipika kung buhay pa. Kinundi na rin ng AFP ang serya ng pag-atake ng NPA sa mga sundalo kahit sa Adyes ng Pebrero pa magiging epektibo ang termination ng idineklara nilang unilateral ceasefire. They cannot fool the people. They have been launching violent activities after the other. And this has begun since last Sunday or the 29th of January. So who are they fooling? Sa kasalukuyan ay naka-heightened alert na ang militar para sa inaasahan pang pag-atake ng rebelding grupo. Ngayong kinansila na ng pamahalaan ng unilateral ceasefire na idineklara noong Agosto 2016. We passed on a message to everybody. Lahat po ng ating mga unit at tropa sa buong kapuluan ay binigyan po ng abiso nationwide na ilagay nila ang sarili nila sa heightened alert at i-maintain na ang kanilang active defense mode. Ayon kay General Padilla, ipinapanukala na rin nila sa liderato ng AFP ang pagtatakda ng National Day of Mourning bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga sundalong pinatay ng New People's Army. Ito ay upang maging basihan ng panawagan ng Department of National Defense at ng iba't ibang sektor na magkaroon na ng joint declaration ang magkabilang panig. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Una sa ating mga balita ngayong hapon, binawi na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang idineklarang tigil putukan ng pamahalaan sa mga rebeldeng komunista. Mula sa Malacanang, itong balita ni Rosalie Cos live. Rosalie, go ahead. Yes, magandang gabi, Attorney Reg. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ginawa niya ang lahat niyang magagawa, kabilang na ang pagpapalaya sa mga political leaders, subalit hindi ito sapat upang magtuloy-tuloy ang usapang pangkapayapaan sa mga rebeldeng komunista. Sa paglulunsad ng solar-powered irrigation system sa North Cotabato ngayong hapon, sinabi nitong epektibo ngayong gabi. Tapos na ang unilateral ceasefire o tigil putukan na idineklara ng pamahalaan sa mga kaliwang grupo. Kaya kagabi I called General Anyo and said, nilift ko yung ceasefire tonight. Wala nang ceasefire. Ibig sabihin, pinababalik niya na sa kampo ang mga sundalo, inatasang maging alerto at pinatutugis niya na ulit ang mga rebeldeng komunista. Therefore, I am asking the soldiers, go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. I am sorry, but that is how it is. Humingi ng paumanhin at umamin ng Pangulo na hindi maisa sa katuparan ang lasting peace sa bansa sa henerasyon ngayon at sa ilalim ng kanyang termino. Subalit wag-an niya siyang sumbatan na hindi niya sinubukang kampin ang kapayapaan sa mga kaliwang grupo. Nagdesisyon ng Pangulo na bawiin na rin ang unilateral ceasefire matapos masawi ang 5 sundalo at 1 military official dahil sa pang-aambush niya ng rebeldeng grupo. Bagaman February 10 pa naman epektibo ang pagbawi ng leftist group sa kanilang idineklarang tigil putukan. Dagdag pa ng Pangulo, masyadong malaki ang naging demand ng mga kaliwa na pakawalan ang lahat ng political prisoner, gayong mga convicted ang mga ito, at una na ring nirelease ng pamahalaan ang mga political leader nila para sa peace talks. Ayon naman sa AFP,
Susunod sila sa direktiba ng Pangulong Duterte na pangalagaan ang kapakanan ng mamamayan. At sa pahayag ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año, titiyakin nila ang paglansad sa rebeldeng grupo, bagaman tuloy pa rin ang suporta sa peace talks ng pamahalaan sa National Democratic Front. Attorney Reg. Rosary, isang katanungan lamang doon sa mga napalaya ng mga political prisoners ng una, no? Ito ba'y tutugisin ulit ng pamahalaan at sasampahan ng kaso? Wala pa tayong balita patungkol dyan dahil kailangan pang makipag-usap ng Government Peace Panel Chair na si Secretary Silvestre Bello, gayon din ang Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza. Sa kasalukuyan kasi ang mga opisyal na ito ay nasa Maynila, samantalang nasa Mindanao naman ang Pangulo para dalawin ang mga naapektuhan nga ng bakbakan o patuloy na pakikipagbakbakan ng mga rebeldeng grupo sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines. So, pwede tayong makahingi ng update hanggang sa kasalukuyan kasi ay tinatry nating makontak itong mga opisyal na ito na pangunahing responsable sa pakikipag-usap sa mga kaliwang grupo. Attorney Reggie. Binawi na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang government ceasefire sa mga rebeldeng komunista. 2 araw matapos tuldukan ng Communist Party of the Philippines ang kanilang unilateral ceasefire. Ayon sa Pangulo mismo, tila malabo nang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga rebelde at ng gobyerno. Kaya bilin niya sa mga sundalo, maghanda na sa bakbakan. Ang anunsyo ng Pangulo ay kasunod na mga serye ng karahasan na ikinasawi ng ilang sundalo at mga rebelde. Kinundena naman ng AFP o ng Armed Forces of the Philippines ang paraan ng pagkakapatay sa 3 dinukot na sundalo. Live mula sa Kidapawan City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, simula ngayong gabi, wala nang tigil putukan sa pagitan ng mga pwersa ng pamahalaan at ng CPP New People's Army. January 23 na magkaroon ng engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army sa Makilala, North Cotabato na ikinasawi ng isang rebelde. Isang linggo kalaunan, 2 sundalo naman ang binawian ng buhay ng tambangan di umano ng mga hinihinalang NPA sa Etiaga, Isabela. Nakasibilyan lang at wala raw long firearm ang 2 na papunta sa isang meeting ng DENR kaugnay ng reforestation. Unang araw ng Pebrero naman, nasawi ang isang sundalo sa Manay, Davao Oriental matapos paulanan ng bala ng mga umano'y membro rin ng NPA. Kaparehong araw rin sa Malaybalay City, Bukidnon, natagpuan naman ng mga labi ng 3 sundalong dinukot ng NPA 3 araw na nakakaraan. Tad-tad ng tama ng bala ang 3 sundalo. Karumal-dumal na paggamit ng excessive force. Ito pong mga tauhan na to ay nagtamo ng, ang isa pong sundalo ay nagtamo ng 27 tama ng bala. Ang isa ay 24. Ang isa naman ay, kung hindi ako nagkakamali, 26. In the rules of war, this is not acceptable. And we condemn this and are saddened by these developments on the ground. Ang mga karahasang tulad nito bago at pagkatapos ng ikatlong round ng peace talk sa Rome sa Italy ang naging mitya raw para tuldukan ng CPP-NPA ang kanilang unilateral ceasefire. Sabi ng NPA, mangyayari yan pagpatak ng alas 12 ng tanghali sa February 10. Patuloy raw kasi ang pangaharas ng gobyerno sa kanilang teritoryo. Hindi raw tinupad ng pamahalaan ang pangako nitong palayain ang lahat ng mga political prisoner. Pero ayon sa AFP, nagpapakita ng kawalan ng sinseridad sa usapang pangkapayapaan ang ginagawang paglusob umano ng puwersa ng NPA. Kanina, tila napigtas na ang PC ng Pangulo at binawi na rin niya ang idineklarang unilateral ceasefire ng gobyerno. Kagabi I decided, I called General Anyo and said, nilift ko yung ceasefire tonight. Wala nang ceasefire. Nung ceasefire ako, kumpiyansa yung mga sundalo ko. Maglakad dyan, magkuha ng sa ATM. Wala nga mga baril eh. Tapos kinidnap, patay 3. Eh kung ganon, then let me be very frank with you. I tried my best to initiate, went out of my way to release as much as mga leader nila nandoon na sa Oslo para lang makipag-usap. Aniya, hindi makatwiran ng demand ng Communist Party of the Philippines na pakawalan ng tinatayang 400 political prisoners.
Paniwala ng Pangulo, malabo na ang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga rebeldeng komunista. I would have wanted very much. Talagang gusto ko. Kasi it's about 50 years in the making. Ang ibig sabihin, gusto niyo another 50 years? Wala nang katapusan. Kung walang katapusan, sige, peace with the communists cannot be realized during our generation. Dahil dito, inutusan na ng Pangulo ang mga sundalo na maging handa sa mga susunod na araw. Go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. Mula Samlang, dumiretso ang Pangulo sa Kidapawan City kung saan binisita naman niya ang burol ng isang pulis na namatay sa isang operasyon. Jessica, sa kanyang talumpati, pinaliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit hindi niya dapat pakawalan yung tinatayang 400 daw na political prisoners. Aniya, kung gagawin daw niya yun para raw magsisilbi yung amnesty para sa lahat ng mga makakalaya at hindi raw niya yun pwede gawin dahil hindi raw niya pag-aari ang Pilipinas, kailangan daw niya ng konsultasyon pa sa militar at maging sa PNP. Balik sa'yo, Jessica. Bam, mukhang the president is really pissed, no? Especially dun sa manner kasi na pinatay yung mga sundalo. Sabi ng spokesperson ng AFP, more than 20 yung mga bala tumama dun sa 3 sundalo. So, the president sounded pissed. Pero ang tanong dyan, meron bang tone of finality yung sinabi niya na imposibleng magkaroon na ng kapayapaan with the communists in this generation? Kasi alam mo, di ba, alam mo naman sa negosasyon, kanya-kanyang hardballan niyang parehong panig para they would like to have the upper hand. Ito, ano sa tingin mo? Itong tono ng pagsabi ni Presidente na mukhang imposible nang magkaroon ng kapayapaan with the communists. Jessica, kung pagbabatayan natin yung kanyang talumpati kanina, hindi isang beses niya binanggit na hindi maaari raw magkaroon ng kapayapaan sa kanyang henerasyon. Aniya raw, yung best opportunity raw sa administrasyon niya bilang meron siyang leftist leanings, ika nga. At dahil hindi rin daw yun tila ma-take advantage yung ganong position niya, baka wala na rin daw makinig sa future. Kaya yung naging conclusion niya sa kanyang talumpati na baka sa generation na to, hindi posible ang kapayapaan, Jessica. Bukod dun sa issue ng yung Communist Party na yung binalikan niya, no? Bakit kailangan kasing hingin nila yung release ng so many na political detainees? Gayong marami ng pinalaya when they went to Oslo. May iba pa bang detalye yung binigay ang Pangulo? Bam? Sa kanyang dalawa yung talagang major points na talagang naging reason niya kung bakit na-decision na niya recently na itigilan na itong unilateral ceasefire. Yun nga yung demand daw sa mga political prisoners, yung recent deaths. Yun yung kanilang 2 primary reasons na siguro ilang beses niya rin inulit-ulit sa kanyang talumpati. So from this day, yun yung ating 2 basis ng kanyang decision, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.